punta na tayo dito sa ating susunod na talakayin. At ito nga, ewan ko kamag-anak yata ito ni Rapi Tulfo. Kamukha no? Akala ko nga si Senator Rapi Tulfo eh. Ayan, Duterte camp, walang tiwala sa ICI. We expect nothing less from mga DDS sa mga kampo ni Duterte. Kaya huwag ka na masyadong dyan. Ito, epal to eh. Di ba? Ito yung mahilig mag-epal. Ang sabi rito, kaduda-duda at iligal ang pagkakatatag ng Independent Commission on Infrastructure na nilikha ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ayon kay dating Political Affairs Secretary at dating Negros Oriental Representative Jacinto Paras. Sa isang forum sa Kapihan sa Manila Bay nitong Miyerkules, iginiit ni Paras na duplicate lamang ang komisyon sa mandato ng Office of the Ombudsman na siyang pangunahing ahensya na nagsisiyasat sa mga kaso ng korupsyon. Kasi nga, mali naman nagsisiyasat, nag-iimbestiga. Pwede, no? Pero yung sabihin na replica rin ng bakit? Siyempre, mas matalino si rito. Mas matalino dito si... Sino ba to? Si Congressman Laila De Lima. Especially pagdating sa batas. At saka siyempre mga capacity ng mga departamento pagdating sa mga batas-batas na ganyan. O mas may alam yon. Ito, sino ba to? Low budget version ni Ito, sino ba to? Low budget version ni Senator Rapi Tulfo lang to. Biruin mo, Tulfo wannabe. Buti kung si Bitag ka. Papansin lang to eh. Ayon kay Paras, nilabag ng ICI ang batas kaugnay ng malversation of public funds dahil wala umano sa 2025 General Appropriations Act ang pondo para sa naturang komisyon. Sinabi rin niyang mistulang inuulit ng ICI ang tungkulin ng ombudsman dahil ang anumang ebidensyang nakakalap ng komisyon ay sinusumiti rin sa ombudsman na muling magsasagawa ng sariling pagdinig. Alam nyo hindi ko magets kung anong nung una kasi maraming nagrereklamo and even a clamor of the people na bakit nga naman nag-ooperate yung ng walang budget, no? And nung binigyan na ng budget, dali naman daw sa malversation dahil sa pagkuha ng fund. Alang niya, Hindi, wala ka talaga malugaran dito sa mga DDS na to. Walang takma o to mga to eh. Di ba? Yan yung nila eh. Tapos ngayon, syempre, yung ICI, I think talagang one of its major role is for them to be able to investigate, no? Mabilis ang investigasyon, no? Sumama sa DPWH or even freely they can conduct their own investigation. Pero kaya lang sa DPWH kasi mas pwede sila mag-outsource siguro ng engineer, 'di ba? Mas may mga engineer doon na pwedeng mag-imbestiga kasama sila tapos sulat-sulat lang sila. Kaya nga, pero dapat yung claim dyan sa ICI para mas makapag-imbestiga ng totoo, dapat merong inhinyero na legit, no, na pangmalakasan para pagka nag-imbestiga, sakto lagi. Hindi yung retired military na panot. Di ba? Na nakikisaw-saw lang si panot tapos pupunta ron, I want to investigate. Mali yun. Hindi dapat ganon. Hindi ganon ang buhay, pre. So, eto, ibinunyag din ni Paras na naghain na sila ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng ICI. Sa ngayon, 3 petisyon na umano ang nakabinbin sa Supreme Court at hinihintay na lamang ng mga petitioner ang magiging desisyon ng hukuman. Ayun. Okay. So, maraming nagsasabi gusto nila ng ICI. Ito rin, meron din palang ganyan na ayaw nila ng ICI. No? Siyempre, mga side talaga ni Digong,
medyo may ano eh, may mga 'di ba? Alam niyo naman 'yun eh. Kailangan pa ba sabihin karamihan sinto-sinto. Yung iba talagang may pagkasira yung ulo. Yung iba low budget version ni Senator Rapi Tulfo. So, wala tayong panalo diyan. Talagang talo tayo kahit anong gawin. Ha? Wala eh, wala tayong magagawa eh. Ito ano ba to? Sisingit ko ba to? Ito kasi no, gusto ko lang medyo sensitibo naman to. Ano ba to? Oh, sige. Wala, andyan na eh. No? Oh, to. Isingit natin to. Oh, to. Ewan ko kung naririnig nyo ha. May sounds ba? Punta na tayo dito sa susunod nating topic. No? Syempre, ito kasi, ako talaga I was really bothered no by the speech that was done by Senator Amy. Pero not only that, pero kasi yung ano eh, yung pagtatanggol ng mismong tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Yung mga words na ginamit niya no nung panghuli regarding kay Senator Amy, and ang sabi niya kaya daw hindi niya na sinita si Senator Amy or hindi na pinatayan ng camera ng mikropono or kung ano man, kung bakit hindi na rin inawat. Nung narinig nila, maganda daw yung sinasabi ni Senator Amy, at yun daw ay pagmamahal sa kapatid, no? Kaya nakita din nila sincero daw si Senator Amy. Kaya, di ba? Ang akin naman, kung yun ang pagmamahal ng kapatid, wag naman sana. Eh yun naman pala eh. Kaya naman pala. Eto, pakita ko lang sa inyo ha. Eto, si ano to, kapatid ni Eduardo Manalo. Oh. Kung maalala nyo, no, ito yung kapatid ni Eduardo Manalo na kung saan tumakbo and nagtatago kasi nga may parang tangka. No, yun ang, ito yung hindi ko maintindihan eh. And pinuno ka ng isang religion and then you parang may claim yung kapatid mo. Hindi ko sinasabing totoo ha, pero may claim yung kapatid na parang silang dalawa ng nanay niya ipapaano, 'di ba? Oo. Yun ha. So yan yung claim, yan yung claim ng kapatid niya. I think nakakulong pa rin to eh. Si Angel Manalo. Kaya ako naman isiningit to kasi yun nga eh. Walang sound. Sino ba nagsabi? Hindi yung sinasabi agad. Remove. Paano ba iayos yung sound nito? Stop sharing. Add share ko ulit ha. Pakinggan nyo ha. Akala ko silent movie. Sorry naman. O ayan, sabi niya. Ang problema po natin, yung mga nasa paligid po niya, nasira na po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Kung paano nyo hinangaan nun, ayun po, nakita nyo, napakarami ng anomalya, napakaraming mga tiwali, Angel Manalo. ginagawa po ngayon sa Iglesia. Yung po ang ayaw po namin. So ano po yung tinutukoy natin sa video na panganib sa buhay nyo? Na, di ba po nakapost? Kasi nagbabantaan po kami. Sino po nagbabantaan? Until now ba wala ring sound ngayon? Etong piniplay natin, wala pa rin. Ayan na, meron.
Kasi chinek ko na yung sound eh. Dapat meron na, Ma'am Liberty. Yung pong sanggunian, Ano po ang sinasabi nila sa inyo? ang sinasabi lumalaban po kami sa pamamahala. Dali lang po ha? Natutulog ako Hindi dito po eh. lumalaban. Huwag ka magalaw yung camera na ano. Hindi po kami, ano problema? Yan ha. So yan yon. Ito yung kung saan, 'di ba, nagpakita na yung parang takot na takot sila para sa buhay nila kasi pinagbabantaan daw sila. So yan yon. Kaya nga ang sinasabi ko no, yung ang gusto ko lang patunayan dito is kung yun yung pagmamahal ng kapatid, no, na talagang gusto nilang ituro, no, not only dun sa atin kundi dun sa mga membro nila, wag naman sana kasi hindi naman ito yung tamang ano eh. Hindi ito yung tamang pagmamahal sa isang kapatid. Sa isang kadugo. Hindi ganyan. Hindi yung kagaya ng sinabi ni Amy, no? Nasisiraan mo yung kapatid mo, magsisisigaw ka doon ng kabulastugan na walang patunay, walang ebidensya. No? Lahat naman din doon hearsay lang eh. Pero para i-claim mo and i-justify mo doon, no, ng pamahalaan ng yung tagapagsalita, ano sabi niya? Guys, yung especially dun sa mga nagpo-post no, dun ng sa Facebook. Guys, medyo siya sa atin yun ng konti, no, yung mga ipino-post natin. Ako din, I think kasi yung editor natin dun sa FB medyo magigil mag-post. So sinabihan ko na rin siya dapat medyo konting pagsusuri din no, kaysa i-post kagad kasi parang ang dami ko nakita na ito naman in fairness with the blah 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 in fairness with the INC, eto daw. Dahil okay naman din daw yung sinabi daw ni Amy, ganto ganyan. Ang sabi ron okay yung sinabi dahil na pinakita lang. No, parang sermon ng isang kapatid sa isa pang kapatid. Ganun yung gusto nilang palabasin eh. No, hindi ganun. Biruin mo religious speaker ka ng isang religious group tas ganun yung claim mo. Yun ba yung tamang pagmamahal ng isang kapatid? Mali eh. Yun ang sablay. Bahala kayo mag-usap ni Katunying. Si Katunying medyo he makes sense pa eh. Gusto raw sanang akyatin ni Katunying para Hindi, joke lang. Pero sila Katunying naman, di ba? Wala, hindi naman daw kasi bastos yung Iglesia ni Cristo kaya hindi na nila pinatayan. Nakita pa daw na nagkakamayan. Syempre, pakitang lang dan daw yon, hindi daw babastusin, ganun daw. So, yan.